Showbiz fanatics Alden Richards abay ngiting tagumpay sa inamin ni Mr. Jericho Rosales sa social media. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga dahil makikita natin sa aura ngayon ni Mr. Alden Richards na talagang ito po ay isang ebidensya na siya po ngayon ay masaya dahil according to Dr. Vicky Bello, nung nagpa-derma po siya, binisita niya yung clinic ni Dr. Vicky Bello, inamin po ni Dr. Vicky Bello na I know that you're happy right now, no? Sa kanya pong comment doon po sa mismong video ni Mr. Alden Richards. Kaya po talagang nag-circulate po yun sa online. Talagang pinag-usapan po yon at kasabay nito yung paglabas ng mga videos nila ni Catherine. So, aside from that, dahil po na babalita rin na si Mr. Jericho Rosales di umano ay pumipila at parang isa rin siya sa mga nagkaka-interest dito kay Miss Catherine. Gusto rin daw manligaw. Pero meron pong inamin si Mr. Jericho Rosales sa publiko kung saan nung kanya pong last interview. Sabi po ng isang online news, di nagbabasa ng social media, Jericho itinanggi si Catherine. Ito na, habang paniwala ang marami sa naglalabasang nanliligaw di umano si Jericho Rosales kay Catherine Bernardo, sinabi nitong hindi kasama sa kanyang priorities ngayong 2024 ang makahanap ng bagong love. Sa interview ni MJ Felipe sa On Q, pinagdiinan niya ito, Is finding love part of your 2024? Tanong ni Mr. MJ Felipe. Ang sagot nito ay no. So the rumors are not true, sundot ni MJ. What rumors? I don't read social media. I mean, sometimes I go like that. No, I'd rather not. I don't wanna pollute my mind. So pahayag ng aktor na hiwalay na sa asawa. So it's part of your goal, falling in love in 2024, finding new love. Sorry, follow up pa ni MJ. It's too early for that. It's too early for that. Katwira ng aktor. Dagdag nito, I love my job. It's the year of rebuilding things. Loud and clear, hindi niya priority ang love life. Ginawa ng konklusyon ang pagsama-sama ni Jericho kay Catherine. Ayon din sa source, hindi rin di umano totoong nanliligaw si Alden. Si Alden Richards, sa actress na leading lady niya sa Hello Love Goodbye. Yun po yung lumalabas, Talaga lang daw na may gagawin silang pelikula na malapit na mag-shooting nitong sequel ng HLG. Ito po yung sinasabi ng ilang mga online news, pero ito po ay parang masasabi mo na parang malayo po dun sa ipinapakita nila ngayon. Kaya po alam nyo, dami ring nalilito patungkol dito. Pero what is good thing about this is talagang nabawasan na. At least, diba, talagang sigurado na po si Alden Richards na talagang si Catherine Bernardo po, kung ipupush through niya talaga or kung talagang aaminin niya sa publiko talaga na siya yung nanliligaw. Pero parang malabo kasing aminin ni Alden Richards yan kasi diba nung natanong po siya patungkol sa bagay na yan, sinabi niya lang na parang what you see is what you get. Yun lang po, very mysterious yung kanya mga sagot. Pero nakakatawa lang dito is nilinaw na po ni Mr. Jericho Rosales na hindi niya po pinupormahan. Tinanggi niya po si Catherine Bernardo. Sabi niya pa nga hindi niya raw alam yung rumors. Hindi raw siya nagbabasa or sumisilip man lamang sa social media. So, ganun yung kanyang sinabi sa kanyang interview with Mr. MJ. Muli raw nakascore si Jericho Rosales kay Catherine Bernardo matapos niyang maispatan na muling magkasamang dalawa nitong Miyerkules. May pa-surprise post-birthday dinner kasi sina Catherine at Piolo Pascual para sa kanilang handler na si Lulu Romero. Actually, February pa ang birthday ng handler nila pero kamakailan nga lang natupad ang plano ni Kat at Papa P na i-surprise ang kanilang handler. Present din sa nasabing intimate event sina Johnny Manahan, Mariol Alberto, Bea Alonzo, Sam Melby, Jake Ejercito at Arjo Ataide, Robbie Domingo at Jericho nga.
Kwento ng ilang netizen sa Twitter ay last na nakascore raw uli si Echo kay Kat laban kay Alden. Ina-assume kasi ng mga fans na masugid pa rin na nanliligaw ni Catherine ang dalawang aktor at mistulang may scoreboard ang mga fanay. Sila ang nagre-record ng points daw ng dalawa. Nakakaloka yun, 'di ba? Kung matatandaan, parehong nasa El Nido birthday celebration ng aktres sina Alden Richards at Jericho noong March 26. Pareho pa nilang kinantahan ng birthday girl na nagpakilig sa mga netizen. Pero of course, nakalamang daw agad ang 3 puntos si Tisoy laban kay Echo nang dumalo umano una sa post-birthday dinner ni Kat at house blessing ng Bernardo Mansion last week. Magkasama rin ang Kat din sa isang national sales convention ng isang Manila hotel. Marami rin sa mga fans si Catherine ang boto kay Echo. Sana raw ay dalas-dalasan nito ang pagdalaw sa aktres kahit pa nga sinasabi ng aktor na hindi naman talaga siya nanliligaw sa ex-girlfriend ni Daniel Padilla. Pero hoping pa rin ang netizen na muli magsama sa pagja-jogging ang dalawa. So, matapos ngang aminin ni Mr. Jericho Rosales na wala po talagang namamagitan o hindi niya po nililigawan itong si Catherine Bernardo, ay talagang umugong na po talaga or parang ang attention ngayon ng maraming Pinoy at lahat ng mga fans ng Kat din fans ay kay Catherine Bernardo and Mr. Alden Richards. Kasabay nga nito, nung umugong din po ang issue patungkol naman po kay Donnie Pangilinan, nilinaw po ng pamilya ni Donnie, no? Nag-post po yung kanyang pamilya na ang lahat daw ng mga lumalabas sa social media ay isang malaking chismis. Ella Pangilinan, pinuna ang news outlet sa nagbabalita ng fake news. Ayan. How is that responsible journalism? Ito ang naging hinaing ng kapatid ni Donnie Pangilinan na si Ella matapos ibandera sa kanyang Instagram story ang pagpuna sa mga balita mula lamang sa chismis na hindi totoo. Hindi pinangalanan ni Ella kung ano-ano mga news outlets na yon, pero kini-question niya kung paano ito naging responsableng pamamahayag. Something I find really crazy about supposedly reputable Philippines news outlet is that they can make news out of chismis or stories that entirely untrue. How is that responsible journalism? Caption niya sa IG, kalakip ng litrato na kasama niya ang kanyang fur baby. So, kasabay nga nito ay kamakailan lamang ay naging laman ng mga balita ni Donnie matapos ichika ng Showbiz Insiders na si OG Diaz sa Showbiz Updates ang naikwento sa kanya ng source na di umano'y pinormahan ng binata ng award-winning actress na si Catherine Bernardo noon. Minsan pala ipinormahan nitong isang young actor si Catherine as iniligawan, pagbabahagi ni OG. Natanong naman ni Mama Loy kung kailan naganap ang pagporma ni Donnie kay kapamilya actress. Hindi, wala na si Daniel at si Catherine, sagot ni OG. Pagpapatuloy niya, di ba yung dati, di ba nag-viral pa yun, yung inalok pa si Catherine ng soft drinks kasi baka nakainom si Catherine pampababa ng tama or something. Di ba yun yung inalok? So, dahil po doon ay talagang nag-ugat-ugat po yun at pinangalanan nga ni OG Diaz si Mr. Donnie Pangilinan na agad naman itinanggi ng kapatid mismo ni Mr. Donnie Pangilinan na hindi po totoo ang chismis na niligawan o pinormahan ni Donnie itong si Catherine. Kaya dapat po talaga is katulad po ng ginawa ng kapatid ni Mr. Donnie, 'di ba? Siya po mismo ang nagkumpirma patungkol sa bagay na 'yon. So kayo po ano pong saloobin niyo patungkol dito, comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.